Ito pa to, dito tayo kay Inday at kay Harry Roque. Si Harry Roque, isa sila nagpapakalat na may mga impeachment complaint daw na niluluto dyan sa House of Representatives. At si Inday Sara Duterte, yan din po ang paniniwala niya. May kumikilos daw po para i-impeach sila dyan sa House of Representatives. Nagsalita yung HOR. Ang House of Representatives nagsimula. Kasi ang impeachment ka-coffee, kailangan ma-file yan dyan sa HOR, hindi sa Senado. Ang maghihiring dyan, ang didinig sa kaso na yan, sa impeachment complaint na yan, ay ang Senado na, hindi na kasama ang House of Representatives. Pero dyan dinidinig initially yan, dyan fina-file yan sa House of Representatives. So, ang kwento nitong mga fake news Camerut, itong grupo nila, na mga marites ito mga marites na nagpapaawa, no? Ang kwento nila, ang HOR daw nagluluto ng impeachment complaint. Which is ako, honestly, posible. Posible naman talaga na gagawin nila yan. Pero tayo, hindi naman tayo vice presidente para magsabi. Pero ito, vice presidente, dapat medyo taas-taas, level up tayo dyan ang standard ninyo. Bago kayo maglabas ng impormasyon, kahit pa paano may kaunting verification na naganap dyan, you check the veracity ng mga statement or ng information na nakuha ninyo, etc. etc. Ang problema ngayon, hinahamon siya ngayon si Inday Sara Duterte. Saan mo narinig yan? Sino yung nagsabi? Kasi may mga kaibigan daw po sila sa loob na niluluto yung impeachment complaint na yan. Totoo yan. Maganda kung totoo. Di ba? Dahil magkakaroon ng impeachment. Pero actually, medyo gastos yan sa House of Representatives. Sana tumigil na lang itong si Inday. Di ba? Nakatulong pa. Di ba? Hindi na nang gulo. Anyway, Sara Duterte urged to name rumor mongers behind impeachment claims. O, pangalanan mo raw yung mga nagkakalat ng chismis. Yan ang hamon dito kay Inday Sara Duterte. Pangalanan niyo ka-coffee kung sino yan. Lawmakers urged Vice President Sara Duterte to identify the source of her claim that the House of Representatives is out to impeach her. Tiyak na sila dyan, no? Pinag-uusapan na raw na mai-impeach na raw itong si Inday Sara Duterte, pinaplano na yan ng HOR, kasi may tao, may kaibigan niya raw sila sa loob dyan. House Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Janet Garin said the person who told Duterte about the impeachment attempt may have a vested interest. Exactly, kung sino man yan. Pinag-aaway. Kasi alam nila na hindi magkasundo ang HOR At itong si Inday Sara Duterte, at malinaw na malinaw tayo dyan, na company Inday ang nag-feed sa kanya. Sinasabi niya naman, kaibigan natin sa loob. Kaibigan niya mismo. Napakasayang nung oras na napupunta sa usaping wala namang kwenta at wala naman talagang nangyayari. Ang daming trabaho dito sa Kongreso at lahat busy sa pag-scrutinize at pagpapasa ng budget, sabi ni Garin. Isang araw na topic din natin yan ka-coffee, yung impeachment complaint na yan. Sabi ko nga dyan, hindi papayagan ni PBBM na impeach yan, si Inday Sara Duterte. Kasi protektado niya pa rin yan Ito lang naman ang mga walang utang na loob itong mga DDS itong Kapo ni Digyong Yan lang naman ang hindi mo alam kung inggit ba yan sa posisyon, etc. etc. Pero si PBBM, hindi niya papayagan na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Alam mo kung bakit masisira yung kanyang pangalan? In a way, magkakaroon niya ng impact sa kanya. Kahit gustuhin man ng mga loyalista, gustuhin man ng mga netizens na ma-impeach na yan si Inday Sara Duterte, mawala siya dyan sa pwesto, gustuhin man niya ng tao, si PBBM hindi niya hahayaan yan, bubulong yan dyan sa House of Representatives, itigil nyo na yan, huwag na kayo mag-aksaya ng oras. Sa bait ni PBBM, considerate, sa pagiging considerate ni PBBM, hindi niya hayaan na dumantong tayo sa puntong yan. And knowing the fact na mahal ang impeachment process, medyo magastos yan. Lalo na, mapapabayaan yung mga priority bills na gusto ni PBBM. Diba? Yung napag-uusapan nila dyan, mga priority bills na gusto maisabatas. Kasi magpo-focus ka doon sa impeachment Hindi biro ang impeachment trial. Mabigat-bigat yan at malaking gastos yan. Kung sino man yung nag-iintriga, actually, ang basa ko dyan, nagpapaawa lang itong mga to, kumukuha lang ng simpatya. Itong kampo nila Inday Sara Duterte, kampo nila Harry Roque, yung sinasabi nilang may mga impeachment complaint, etc. na niluluto, nagpapaawa lang yan, kumukuha lang yan ng simpatya, kasi sila sa taong bayan kumukuha lang yan ng suporta, kumukuha lang yan ng simpatya para kumampi sa kanila. Kasi tingnan ninyo, bumulusok yung rating, bumagsak yung rating niya. So kinakailangan nilang ma-regain yung mataas silang rating. House Assistant Majority Leader and the Union Representative Paulo Ortega V
has issued a similar statement. Pero siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. Dito po sa House of Representatives, wala namang napag-uusapan. O kaya ano ito ka-coffee, panic mode lang itong mga to o paranoid mode itong mga tao na ito. One Rider Party List Representative Rog Gutierrez said he also did not hear any discussions about impeaching Duterte within the House. Saan galing yan? Yung usok na yan, yung pinapakalat nila, na-impeach nila. Gawa-gawa lang nila yan. Marites lang pala yan. Napaka-busy po ng mga congressman natin dito. So I'm not sure kung saan nanggaling yung allegation of impeachment. Sabi ni Gutierrez, if they could perhaps, katulad ni Kong Ortega, if they could substantiate the claims and say, sino bang nagsasabi nito and point at certain persons, then perhaps that would be more helpful for us to really thresh out. But as far as we are concerned, parang wala naman po, sabi niya. Gawa lang talaga nila Inday yan. House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong called for an end to the impeachment. Tama na, para matapos na yan. Even si Senate President Chis Escudero ayaw niya na rin pag-usapan yan Hinihikayat niya yung kanyang mga senador na wag na kayo magkomento dyan Hayaan na lang yan Yan din ang sinasabi dyan ni Senate President Chis Escudero. Siyempre, kaso kailangan nila magpaawa dyan kaya nagkakaganyan-ganyan dyan. O sige, good luck sa inyo. Kahit anong gawin ninyo paawa dyan, sira na kayo. Sira na kayo dyan. Dahil kayo mismo ang sumisira sa pangalan nyo at mga DDS mismo ang sumisira sa inyo dyan. Ako, si ICC nakakalimutan lang bahagya. ICC nakakalimutan lang yan bahagya. Sabi ni Carpio, pagdating ng September, nako, sunod-sunod na naman yan. Nako po, ayan na, dumating na ang inyong malas. Sunod-sunod na talaga yan. Angie Alhambra, kung si Roque ang nagpapakalat, that means it's a prank. Lahat false ang sinasabi ni Roque, sabi ni Angie Alhambra. Mukha nga. Kasi may narrative sila, kailangan natin magpawa kasi bagsak ang rating. Ganon. Mami Shelly D, tiis-tiis muna tayo. Hintayin natin na maaresto si Sara ng ICC. Mas matindi yun kaysa impeachment. Mami Shelly D, yung kay Sara, mukhang matagal-tagal pa yan. Mukhang mas possible itong kay Digong. Mukhang yan ang palapit na ng palapit. Tayong Pinoy TV, ka-coffee, shoutout po. Good evening po sa inyo. Nasaan po kayo ngayon? Shoutout po sa inyo. Yan, lutang na lutang daw, sabi ni June, pagaling ulog. Oo nga hindi na nga masagot yung simpleng tanong. At sa Dora, shoutout po sa inyo Kay Robledo Quinio, magaling na. Anong ibig sabihin na magaling na yan? Huwag nang patulad yan si VP, may sayad na ata yan, sabi ni Ruel Serrano. Ayun lang. Si Trililing, ang Vice President, mahilig, mamaratang, sabi ni Johnny Guerna. Actually, si Trillanes, mukhang yun naging effective para takutin itong mga Duterte, no? Kasi grabe, sinampahan niya na nga Sinampahan niya ng sunod-sunod na kaso itong kampo ni Digong no? Ini-stress ni Trillanes Itong mga kampo ni Digong Manalo-matalo man si Trillanes dyan at naging effective siya na nainis niya. Nainis niya itong mga tao na ito. Ernesto Tugade Jr. Anong libro yan? Malabang Tagalog lang or Bisaya. Dapat English naman para kahit kaharap tayo sa malalaking tao, makaintindi tayo. Nakasulat po yan sa Tagalog ka-copy o Filipino, yung libro na yung pinablish ni Inday. Mukhang yung pangalawa niyang libro, yan. Din yan. Naka-Filipino din yan. Bernadette Villanueva, shoutout nakikinig sa atin sa Facebook kay Brenda Ovalles. Good evening po ka-coffee agent from California. Nakikinig po sa atin. At kay Kem Coloma, nakikinig din sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo At sa lahat po ng mga ka-coffee natin na nakaantabay po sa atin ngayon at saan po kayong panig ng daigdig. Magandang gabi po sa inyo. Sige, kuha na ng kape ka-coffee at tayo mag-move on sa ating next topic.